Ang dami nag-aas paano daw i-season itong bagong biko na cast iron griddle. So first dapat hugasan nyo muna para malinis. Then, kuha kayo ng oil sa kitchen towel. Then, tahiran nyo lang. Dalawang process naman to. Pwedeng painitan nyo muna sa kalan, saka nyo lagyan ng oil. Pwede rin namang lagyan nyo na ng oil, saka nyo pa initan sa kalan. Sa case kasi na tumalsa yung ating griddle, so kapag mainit na siya, mahirap siyang pahiran ng oil. So, unahin na natin yung mantika. Pero itong nabili ko na cast iron, pre-season na to. Pero need natin i-season pa. Para talagang mag-nastic effect. Saka para matanggal yung mga residue na galing sa pabrika na pinanggalingan nito. Para safe, para malinis. Actually, sa lahat ng cast iron ko, talagang sinisison ko sila ng maigi. Para hindi nagkakalawang, para non-stick, at para mas magtagal. Actually, mga cast iron, nagtatagal ng dekada yan. Basta tama ang paggamit at paglilinis after lutuan. Usually sa mga cast iron ko, pwede nyo sabunan, iba sinasabon. Pero kahit hindi nyo nasabunan yan, i-brush nyo lang sa running water o sa tubig na medyo warm. Tapos after ma-brush, pag natanggal nyo na yung mga residue na pinaglutuan, yung mga dumi niyan, mamamatay din sa apoy. Kasi after mahugasan ng mga cast iron, sinasalang yan sa apoy, sa high heat. So doon palang mamamatay na yung mga bacteria na nakakapit. So yan. Okay na, pwede na natin salang sa apoy. Actually, yung pagsisison ko na ibang cast iron ko, sinasalang ko sa oven, 200 degrees Celsius, nasa 1 oras yun. Pero since napakalaki nito, hindi siya kasha. So, sakalan na lang muna. Buksan ang mga kalan. So, high heat yan. Para later, kapag nagluto tayo, especially sa mga eggs, talagang non-stick siya. Then yan, after nyo mapatay yung apoy, lagyan nyo pa ulit ng oil, kaskasin nyo lang maigi. Ito yung sarili kong diskarte ito ha, pwedeng malito. Charot. Pero ito kasi mas gumagana sa akin. Mas tumatagal yung aking mga cast iron ng dekada. So yan. Ito yung mga residue ng ating cast iron since bago pa siya.